What is up mga kahabis? So ngayong araw nga pala ay may ipapakita ko sa inyong lugar na pinuntahan namin nung nakaraang buwan. Medyo late na nga ang vlog post na to pero kung naghahanap kayo ng gagalaan ninyong mag-anak na suitable para sa mga bata, sa middle age at kahit sa matatanda at mag-e-enjoy sila especially if you want to get out from the city, reconnect with the wildlife and also with the nature of course. Ito nga pala ay isang farm sa Mahayhay, Laguna. Ang size ng farm in total is 25 hectares. I think 26. I just can't remember but somewhere between 25 and 26 hectares. Pero yung farm pa lang na merong animals or yung zoo nila ay nasa 5 hectares. So as you can see guys, meron silang capybara. Actually guys, dito kami pinaka nagulat. Binigyan kami ng stick na may corn ni Kuya. So, we were like, pwede namin silang pakainin. Actually, sir, sabi sa amin ni Kuya, tour guide, yes, pwede po because maaamo na rin sila. Some of them are rescued then surrendered dito sa zoo na ito. So, nakikita nyo, medyo hesitant kami and this is the part where we having like conversation na, ha, Kuya talaga ba? Baka mga gat yan. Alam mo yun, baka may rabies yan whatsoever. So, yun, nakita niyo yung anak ko is, siya talaga yung pinauna namin, no? Hindi muna ako. So, hinawakan niya yung capybara. Wala siyang kapalag-palag, guys. Talagang, alam mo yun, from that point pa lang, mapapansin nyo na, or maiisip nyo na sulit yung ibabayad nyo dito. Tapos guys, meron din silang rare animals na first time ko lang nakita gaya nitong albino carabao na ganito kulay white siya tapos medyo may mahina sila sa init although malamig dito sa Mahayhay. They should be consistently sprayed with cold or lukewarm water pagdating dito sa area na to which is malamig para sa ating mga taga Manila. Marami rin nga pala silang iba't ibang klase ng tortoise. And some of them are still on the acclimation stage or ina-adjust pa sila sa bagong environment. So basically, tuloy-tuloy yung pagdating ng animals dito na nire-rescue and then sinusurrender sa kanila. Ito ang paboritong-paborito ng anak ko, yung section kung saan naandito ang iba't ibang klase ng phytons or iba't ibang klase ng mga ahas. At eto nga yung kinakatakutan ng karamihan. Medyo iaalaw kanilang hawakan to, they will teach you not to touch the head though. Kasi kahit sila ay tamed, although hindi sila venomous, pwede silang mangagat pag kino-corner or nahawakan mo yung pinakaulo nila. Pero so far so good. Yung anak ko nga, lakas ng loob oh. At nag-enjoy talaga siya. Tignan nyo naman guys, sobrang lalaki talaga ng mga ahas dito. At ang dami pa nila. At guys, tignan ninyo, meron silang iba't ibang uri ng civet. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung Asian palm civet. Kung sa Tagalog ay musang. So, sila yung mga nagpo-produce ng coffee luwak. Yung mahal na kape, kasi kinain nila, idinumi nila, then ginawang kape. Okay? I think there's an explanation there, yung fermentation sa loob ng digestive system ng mga civets. And guys, I would like to introduce you to Bruno. So, ito yung tamed na civet nila. Kasi po by nature, sila ay sobrang aggressive. Hindi mo sila talaga pwedeng hawakan. So, as you can see guys, sulit na sulit. May experience mo talagang hawakan sila. So, meron nga rin pala silang rodent house. Although hindi yan yung tawag dyan, tinawag ko lang, or maybe we can call it like rodent. Then, nandiyan kasi yung iba't ibang species ng rabbits, hamsters. Also, may nag-iisang hedgehog dyan. Also, they will give you the opportunity to feed them. Bibigyan ka ni kuya or kung sino man magiging tour guide nyo ng gulay para pakainin mo sila. Ito nga pala si Nova. Pwede nga pala sana namin siyang pakainin. Kaya lang medyo tamad siya ngayong araw. Meron din silang monkeys and owl. Guys, napakarami nilang animals, lalo na sa mga ibon. Ang daming iba't ibang endangered na ibon dito. And also, may pakiusap lang kami. Kung sila ay pipicturean nyo or videohan nyo, please no flashes kasi nararatel yung ating mga animals. Some of their parrots ay nagsasalita din. Dito nga kami na-entertain ni Kuya kasi sinasabihan siya ng ibon ng pangit. How are you? How are you? Also, dito ako nagulat. Pwede mo palang pakainin yung crocodiles nila. Meron din silang small and super large na crocodile.
Wow! Ano? At ayan na nga, may nagselos. Nagselos yung larger crocodile nung pinakain namin yung smaller. At syempre, hindi natin siya pagdadamutan. Bibigyan din natin siya ng pagkain. Ooh! Makakakita nga rin pala kayo dito ng hawks and eagle. Actually guys, endangered na sila. Kasi sa probinsya, hindi naman natin masisisi yung mga tao. Kinakain nila yung ganyang mga ibon. Little did they know na endangered na talaga and hindi naman lahat tayo well-educated about sa endangered animals. Kung mapapansin nyo, may mga different kind of birds and parrot na sa labas at nagulat kami marami pa palang iba't ibang klase ng parrot sa loob. Binigyan niya rin pala kami ng aming tour guide ng pagkakataon na makipag-interact sa specific na species ng ibon na ito. Nakalimutan ko lang yung tawag sa kanya, pero as you can see, enjoy na enjoy yung mga pamangkin ko at syempre yung anak ko. So alam naman natin na meron na silang endangered animals. Ngayon, meron silang dangerous animals as well, specifically sa ibon. Hindi ko alam na may dangerous na ibon eh. It is called cassowary. Medyo parang ostrich siya, kalaki. Mas maliit ng konti, kulay blue yung ulo niya. And if masipa ka nito, or sabihin na natin plywood ang sipain niya na 3/4 ang kapal, butas talaga. So imagine mo pag sinipa ka niyan, it can cause concussion, and it can also kill you. Kala mo may alam talaga eh, no? Hindi, pinaliwanag lang sa amin yun ni Kuya. So, napapansin nyo naman sa video, makikita nyo maraming iba't ibang klase ng peacock. Also, alpas yung some of them kasi hindi naman sila umaalis daw dito sa lugar. Sanay sila. And also guys, meron silang butterfly garden. Naalala ko nung field trip ko nung high school, pupunta kami sa zoo, tapos lilipat kami ng bus, tapos pupunta pa kami sa specific butterfly garden. So, iba't ibang lugar pa. Dito sa zoo na to, all in one na. Singit ko lang, meron din silang iilan-ilan na aquarium na ang nilalaman nito ay mga shark. Also, meron din silang tiger and white tiger. Actually, alagang-alaga sila. Pinapakain sila ng 6 kilos of meat every day. Actually guys, napansin ko lang may internet sila. So, hindi sila maboboard. Kidding aside. So, ayun, meron din silang white tigers. And syempre, hindi ito tamed at hindi ito pwedeng hawakan. Lalo na sa mga oras na to, medyo 4 p.m. na. I think 4 p.m. na nung shoot ko ito eh. Kaya, medyo gutom na sila. So, proceed tayo sa open area nila kung nasaan ang mga ostrich and yung mga miniature na horse. So, by the way, yung ostrich na yan, sila yung one of the dumbest animals na pag naipit yung leg nila, kaya malalaki yung gap nung kanilang cage. Pag naipit sila, hihilahin nila ng hihilahin according kay Kuya hanggang sa mamatay na lang sila. So, ganun sila ka-dumb, okay? So, ayokong spoil lahat ng information. So, I think mas magaling magpaliwanag si Kuya. So, i-visit na kayo sa farm na to. Oo nga pala, meron din silang Philippine deer. Hindi ko alam na may usa pala sa Pilipinas na local. Meron ding sheep, meron din silang imported na deer na pwedeng-pwede nyong pakainin. Last but not the least, you will have the opportunity, hindi ikaw, ako, ang laki ko eh. So, yung anak ko or if meron kang kids, you will have the opportunity to let them ride the miniature horse. Syempre, yung hindi rin masasaktan yung animals natin. So, yun lang. Medyo nakakapagod ikutin yung 5 hectares na area nila. So, kung kayo ay nagpaplanong mag-visit dito, actually sabihin ko na, so this is Apa Farms located at Barangay Coralao, Mahayhay, Laguna. So, mananawagan po ko sa inyo na i-share nyo yung video na to sa Facebook or other social media platforms. Hindi para sa views. I don't really care about sa views. But right now, when I visited this farm kasi nakita ko kung gaano kaganda yung farms and yung animals, kung gaano sila naaalagaan. And makwento kasi si Kuya, kinikwento niya sa amin yung mga history ng mga ni-rescue yung mga animals. So, napaka-affordable na. Sobrang affordable ng fees dito. Pero malaking tulong ito dahil mapupunta to sa mga pagkain ng mga animals, lalo na yung mga endangered species natin na mahirap hanapin yung pagkain nila, and also sa mga nag-aalaga, and of course, pang-maintain doon sa kanilang environment. Yung place nila, yung cage nila, di ba? So, napaka-importante niyan na feel nila at home sila, nasa original silang environment nila.
If you are interested, ilalagay ko po yung link ng Facebook page nila and yung website nila kung saan kayo makakabili ng legit na tickets. And also, I will now flash yung pricing para magkaroon kayo ng idea kung gaano ba ka-affordable at kung magkano ang kailangan nyo para makavisit kayo sa Apo Farms. So, yun lang. Maraming salamat and I appreciate you all.